Magandang gabi sa inyong lahat. Gaya ng dati, the Victory Christian Fellowship South Cotabato, Mindanao, Philippines ay meron po tayong middle week service. Bakit midweek? Kailangan po natin ng strength sa kalagitnaan ng ating paglalakbay. So the Lord provided ng midweek service para magmula sa Sunday, makaabot tayo ng next Sunday na matatag, malakas. Yan po ang purpose ng midweek service. So we're all excited. Join po kayo sa aming pagsasamba sa Espiritu at katotohanan sa Diyos na buhay. Only Jesus is what we are worshiping. Hallelujah. Praise the Lord. Let it rain. Come on. Say, turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing, overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. We cannot contain. Akala ko Tagalog. English pala. So, let it rain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Sing it again. All things are possible Dapat for feel you. ka. All things are Para possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. I'm ready for change, Lord. I'm ready for change. Ready for Are you ready for change? You change first. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing.
sasambahin natin ang Diyos na buhay. Alam niyo, pag galing sa puso ang inyong inaawit, naririnig niyo ang boses ng Diyos. Ang boses ng Diyos ay nag-lead, nag-guide kung ano ang gusto niya. Hindi tayo umaawit dahil gusto lang natin. Wala siyang katulad, kaya nga siya natin sinasamba. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Okay? Our praise team will do that. Praise the Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Pag-ibig mo, Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Sabihin mo yan sa Diyos na buhay. pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapunit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Gawin nating panalangin ito. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papunit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
magpakailanman. Tapat po ang Panginoon sa ating lahat. Isipin niyo yung katapatan niya magmula nung kayo'y kumilala sa Kanya bilang Diyos. Ang ibig po sabihin ng Diyos ay pinagmula ng lahat, ultimo buhay, syempre, hininga, sustainer, siya po ang nag-sustain sa buhay natin hanggang ngayon buhay pa tayo. At siya ang dumidepensa sa atin dahil sadyang mapagmahal ang Ama, ang tunay na Diyos. Ang kabutihan niya ang magdadala sa atin sa lahat ng kanyang mga pangako. Wala tayong gawin kundi hanapin ang presensya ng Panginoon na matatagpuan sa kanyang salita. At sa presensya niya, may kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ay magdadala sa atin sa kanyang mga promesa, mga promises niya, ang dami-dami. Kaya sobra ang kabutihan ng Diyos, malulula ka. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Nawa ang bawat isip na nandito at maging sa live stream ay magbibigay ito ng pagbubukas ng aming spiritual na pangunawa. Pagbubukas ng inyong door, ng inyong durungawan, ng inyong pagpapala. Dahil kayo mismo ang nagsabi na mayroong portal ang kalangitan at kayo lang din ang makapagbubukas niyan. Revelations 3:8. Binibigyan nyo kami ng kaalaman na ang susi ay nasa inyo. Kayo rin ang makapagbubukas ng mga pangako ninyo para sa inyong mga anak. And behold, sabi mo, di mo ba nakita, I am preparing a door for you that no one can shut. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo na salita. At ito ang aming pangunawaan ngayong gabi at aming ilalagay sa aming isipan, puso, diwa upang ang lahat ng inyong pangako ay aming maramdaman at aming ma-enjoy sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Maupo muna tayo. Ngayong gabi, Taglish po tayo. I would like to invite everybody. Naimbitahin natin ang ating mga kakilala, ang mga believers. Siyempre, ang mga believers kasi ang daluyan ng informasyon kay Jesus para tayo, para yung mga tao hindi pa naniwala, ay magkaroon ng chance na maniwala. Katulad din natin nung araw, we are not fond of going to church. Kaya nakakalungkot kapag ikaw ay nakatikim ng mga pagpapala ng Diyos tapos yung mga tao ay hindi pa rin naniniwala. Nakakakalungkot isipin how many percent ang mga taong naniniwala sa Diyos na buhay. Ngayong gabi, we're going to be talking about financial breakthrough. Na sana nandito lahat ng ating mga pastors, pero siguro dahil sa trabaho nila, Pero hinangaan ko yung mga may trabaho. Mga believers na may trabaho, may anak, may responsibility. Pinahalagahan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya kayo nandito at nakita ng Diyos yan. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa po. It's our joy to have you from Manila. Halika dito, Mr. Ging, ikaw mag-welcome sa kanila kasi ikaw ang connection. At maraming salamat din sa mga nagbalik galing Manila. Yung iba nagbiyahe pa, hanggang ngayon di pa nakarating, si Pastora Jonah. Alright. Sige. So, salamat gid sa subong nga gabi. Gina-welcome ko gid ang ako niya classmate sang high school sa KN, si John Rain Aspilia.
Aspela. Since nga nag-graduate kami sa high school, Pwede bang tumayo kayo dito Yes, para sir. makita kayo ng ano? Since nga Luzon. Taga Luzon sila. Since Palakpakan nga natin sila. Yes. Since nag-graduate kami sa high school, subong lang gid kami nagkita ay. So almost siguro mga 35 years. Wow. 88, 89 kami nag-graduate. Subong lang gid kami nagkita ay. So ginpangita gid nila ako kag dito sila nagkaon sa Tanok Tanoks. sang Monday. Monday kay mabalik na sila sa Saturday. So hambal nila sa akon, gusto daw nila mag-join sa nga service naton kay para gusto niya Amen. makilala ang aton diri nga pastor. So muna gina-welcome ko gid kamo diri sa BCF Coronadal. Amen. Amen. Praise God. So, would you like to say something para at least ano nyo yung inyong mga taga Luzon? I'd like to welcome all people who are viewing sa Luzon. Damo gid salamat. Tama ba 'yon? Kasi Kapampangan po ako kaya Tagal. Thank you so much for welcoming us here. And you know, as we praise the Lord through music, so the presence of God talagang overwhelming. So, Amen. salamat talaga kay Overwhelming. Lord. At this is my first time na nakagto dire, tama ba? And thank you so much sa kaklase ng aking husband, ng aking bana. And I'm so grateful talaga kasi si Daddy, si Pastor John, talagang ako po ay grateful dahil isa ako sa pinili ng Panginoon na magkaroon ng isang asawa, bana, or na isang naglilingkod sa Panginoon hanggang Amen. ngayon. Kaya, thank you talaga. Lord, thank you so much. Praise God. Thank you. Mayong gabi sa aton tanan. Thank you, Pastora. Pastor. Pag tungtong ko sang akong tiil sa dito pa lang sa gate, pag naog sa motor, siling ko Lord kung kalooban mo nga makahambal, bisan gamay lang. So, thank you, Pastora. Amen. Sa amon nga mga pastor, di kami dali-dali magsalig gabi nga pahambalon sa tunga, lalo kung first time makilala. But thank you po. Ako si Pastor John Aspera, taga diri ko San Isidro lang. Dira ko nag-eskwela sa Coronadal National High School, naging kaklase, magkaibigan kami ni Gingging, si kapatid Joel sa ibang seksyon. So, salamat sa Lord. Ng third year high school kami, may nag-abot nga ibanghilyo. Kung matandaan ni Gingging, yung mga Barker family, yung mag-asawang Barker, nagkato sa KN, sa may rest, sa may Shed House. Kag dito gin-share dito ko una nabatian ang gospel of salvation. Si Kristo namatay tungod sa aton sala, inlubong kag nabuhi liwat sa ikatlo ka adlaw, 1 Corinthians 15:3 and 4. Then dito ko nabatian nga ang kaluwasan hatag, hindi gali pinaagi sa buhat. Katoliko kami mo, kada alas 6 ga luhod kami, ga sakit tuhod ko ka luhod kada gabi, alas 6, hindi pwede ma-absent. Tapos sa oras, sa ngulhi pastora, ginahimo ko, ginadoble ko tong rosarito para dali matapos pala. Pero salamat sa Lord, imbuksan ang ako noon na una sa matuod nga kaluwasan through sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Then tinanggap ko si Lord as Lord and Savior, and then sunod-sunod hanggang nagsunod sa tubig sang bautismo. Then pinag-aral ako ng aking lula't lulo sa Maynila. Then 1993, after na-mission ko yung pinamisyonan ni Lord yung aking mga ginikanan sa Sultan Kudarat sa Gapok. Sang nagtuo na sila, katanaw ko, tapos na yung mission ko, pastora, sa akong pamilya, siling ni Lord, sa Luzon ka na, 1993. So, Nueva Ecija ang first mission, 2.5 years. Then lipat sa Pampanga. Nagkadtok sa Maynila, soltero pa ako. Sa mga young people nga mga mananampalataya, kung kamo ginatawag sang Ginoo, hindi nyo pagdudahan ang pwede himuon sang Ginoo sa inyong kinabuhi. Wala ako dala. Halin diri San Isidro, ulhi ko tikang sa amon nga ogsaran sang lula kag lulo ko.
isa lang gin pangayo ko. Wala ko parinti sa Maynila, hindi ko balan, hindi ko makadto, hindi ko may star. Okay siling ko sa kapilya lang ako kung kinanglan. Ang gin pangayo ko lang sa Ginoo Pastora, siling ko, Lord, bala ka na magpalubong sa akon sa Luzon. Wala ka parinti, sino magpalubong sa imo? Why mangkulob nga nan? So basta ang may aral lang ako, ang faith ko sa Lord nga anak niya ako, pakadto niya ko dito, bala na siya sa akon. Siling ko, Lord, bala ka na magpalubong. Kaya nung Sunday sa home church ko, ang testimony ko sa ila, ipakita ko lubnganan. Una ko ipakita. May lubnganan na po ako dito, Pastor. Si Mrs. Salinsong kung napatay ang tatay niya after 11 years niya, pag uli nga kwarta, ginbakal niya lubnganan. Di pa kami magkakilala. Kaya 1996 ang ginpakilala ko siya sang Ginoo sa akon. After namon malipat ako sa Pampanga, gindalang niya ako sa ugangan ko laki pakita lubnganan. Subong may balay, pwede patindugan balay nang daw press baladre sa kilid. Pwede nami pa sa balay namon marmol na ay tiles na siling ko, Lord. Muto permi ko gaybi pagkadto dito to thank God na may lubnganan na ako, Pastor. Then may magpapalubong, ari si Mrs., may duwa kami kabata. Tagaan ko ba Mrs. nga gwapa, no? Amen. 62 na ni si Mrs. Pastora, pero salamat sa Lord kusog pa. And then, ang grabe nga ginhimo sang Ginoo, ugangan ko ang naggusto sa akon. Hindi man siya. Kaya ginturing ko nga mirakulo. Duwa ko kabisis mabalibaran sang uganganon nabi Kay Pastor, why sweldo, ano kuno ipakaon ko sa ilang mga bata, mga professional mga bata nila, teacher Isa diri, isa man sa Nueva Ecija. Pag-abot sa Pampanga, ang ugangan ko gali, ang nanay niya ang maggusto sa akon. Siya way pa. No, 'di ba? Kailan lang na-develop Pero tingnan niyo po no kung gaano kaayo ang Ginoo sa akon. Then tagaan kami duha ka bata. Gwapa ka gwapo, tapos Pastora, isa ka ginturing ko nga pabor ni Lord, parehas nakatapos. Isang tourism, isang mechatronics engineer. Parehas na nag-obra. Wala kami support sa Christian Mission in the Philippines, sa Brethren. Walang monthly support na regular talaga. By faith alone ang aming palaki sa akin as pastor. But totoo, mga young people, totoo, na ang buhay na Diyos na tinuturo ni Pastora, even sa akin na patunayan ko, buhay ang Diyos na sinampalatayanan natin. Amen. Buhay ang Diyos, mayaman ang Diyos, hindi ka kayang pabayaan. Alam nyo, ngayon may 500 square meter na inaward si Lord na lupa sa akin along the National Highway ng Pampanga, Bulacan. Ang nakakamangha, Pastora, sa pangalan ko, ang titulo. Hindi ko ginbakal. Wala talagang bigay lang ni Lord. Amen. Namangha ako na nagkanto ko dito, wala dala, duwa ka pantalon, buslot pa ang sapatos Isa ka sapatos, buslot pa, 5 lang kabayo, pang preaching ang duwa ka pulo. But as of now, may ara kami isa ka motor, tricycle, may vintage car nga kotse. So, tapos may mga ministeryo, dako nga ministry. Saling ko kay Gingging Pastora na engage ako sa Samaritan's Purse, yung kay Franklin Graham, yung OCC, Operation Christmas Child. Gusto ko po i-share sa inyo kung open kayo po. Kausap ko na kanina yung resource coordinator ng South Mindanao. At gusto ko po ma-connect kayo by January. Bawat church po, mamaya istorya po kita. Amen. Gusto ko i-share dua, pati ang dental mission team namon nga ginpundar sang Dios sa pamagitan namon mag-asawa, migo ko nga doktor, mabalik kami diri. Sa lingkod kay Gingging, dua ang gusto ko nga i-share sa inyo. Upod na kamo kung magkanto na kami. So yun lang, namangha po ako sa ginawa ni Lord. Wag niyong pagdudahan ang Diyos. Amen. Na tinuturo ni Pastor sa inyo. Every time tumayo sila at tinuturo ang Diyos natin, totoo.
Hindi ako maglilingkod sa Panginoon ng ganito kung di ko napatunayan na buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, at mapaglingap ang Diyos. Amen. 30 years na ako sa Luzon, 30 and a half years. Di ako pinabayaan ng Diyos kahit minsan. Amen. Araw-gabi talagang hindi po. Pero mo, kadto ko sa Luzon, wala kadala. Na-experience ko na eh. Nag-drive sang Land Cruiser, talagang 6 million. Hindi lang ako. Pero iparanas na ako sa Ginoo magmaniho sa pamagitan tong sa ka-multimillionaire nga negosyante kaibigan ko. I-interest sa akin, Pastor, sige, ikaw, wait, di ba? Ikaw na magmaniho, kapoy na ako eh. Always yun, from Pampanga to Laguna. So, thank you, Lord. Mga iba-ibang klaseng salakyan nga mga pinapangarap ko lang. Kaya una, bisikleta lang ako, gang, madumduman mo. Alindra, BMX, pagkado sa high school. Tapos kita ko ba, tani maka-drive man ko sina. Ang prayer ko, abi, maka-drive, Pastor eh. Why pa ko nag-pray, tani, may ara ko. Kaya pag nag-request tayo kay Lord, specific po, iniging pangayo ko ni siling ko tagay ko sang asawa nga gwapa. Ti ara man. So, muna no, so, as of now, thank you, Pastora, sa privilege Amen. to kapag-share. Karon tong nabaton kong ministry, gusto ko extend. Hindi lang sa akong home church sa San Isidro. Sang nagkita kami ni Gingging. Salamat, Lord, siling ko nagpadayo ng akon nga amiga. Amen. Sa sang nagtumulo ako, ginahagad-hagad ko ni sa may Rizal Park pa kami. Mbot ko nagsilos to si sa to. Kaya kung kisan di siya makaupo, di man niya bikan, kami bikan tamon, lingkod tara. Tidwa lang kami kadto sa Rizal Park. Bible study. Why man no? Why man kay kamo man gyapon. So thank you. Ako ang lipay ko sa buong pastora nga na-surprise ako. Amen. Nga ang akon nga amiga, classmate, for 35 years wala kami balitaan, nagpadayon, kag parang Amen. magiging pastora. So, Yes, seed. May seed. yes, amen. So, praise God. Punong-puno ang puso ko ng kagalakan uwi sa Luzon na may ang isang niligtas ng Lord, isang anak ng Diyos, magko-commit being lingkod ng Diyos as pastora balang Amen. araw. Pag in-ordain na gang, tawagan mo kung mapuli ko. Puli kami ha. Thank you very much po. Amen. Praise the Lord. All right. So maraming salamat sa inyong sharing. Would like to go straight. Kaya nga yung mga narinig nyo, amen, kayo sabihin mo sa katabi, magtrabaho ka naman. Oo, kanina nag-meeting kami, sabi nila, ano daw gagawin nila. Pero talagang ganun, may mga Kristiyano talaga na gusto nila yung wala silang gagawin. Kaya hindi naman pwede na katulad mo, nagkaroon ka ng mga ganong mga experience dahil may ginawa ka naman. Meron kang ginawa, bakit ka pinakitaan ng Diyos? Narinig nyo ba yon, Pastor David? So I believe na magmula ngayong gabi, lagyan nyo na ng turning point ang ating pananampalataya. Pag hindi ka naman umaksyon, wala din. Okay? So kahit matagal ka na sa ministry, kapag wala kang aksyon, ang Diyos ay hindi rin aaksyon. Alright? Let's go straight. Ang ating message po ngayon ay talking about money. Ang pera ay sa langit, walang peso, walang dollar, wala lahat. Kahit anong klaseng pera, wala. Kaya lang, meron tayong tinatawag na heavenly economy. Kailangan maintindihan natin na hindi religion, kundi relasyon sa Diyos. And very clear na ang ulo natin ay si Jesus at ang tukoy niya ay personal na relasyon, hindi religion. Salamat sa religion, nagkaroon tayo ng informasyon, pero ang salita ng Diyos ay hindi lamang informasyon, kundi ito ay transformation. Are you ready? Kaya kung di rin kayo ready, baliwala din itong salita. Kanina may salita, mamaya may salita na naman, ngunit gumaganon lang ang salita kasi hindi natin naririnig ang boses ng Diyos. Kaya it's good for you to be separated sa maingay na mundo.
Kaya nga mayroon tayong prayer and fast. Para naman tumino tayo spiritually, marinig natin ang boses ng Diyos. Kahit na alam natin may pagpapala, kung hindi naman tayo nakarinig sa Kanya. So, paano natin ma-receive yun? Kailangan ang hearing talaga is very important. Makuha mo lang yan kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Obedience ang kailangan ng Diyos sa langit. Pag wala kang obedience, kahit nagsisimba ka, kumakanta ka, gumaganon ka, naga-check ka, sabi ng Lord, hindi kita marinig at hindi mo rin ako marinig. Are you ready for tonight? Financial, sapagkat ito ang nagiging problema ng mga Kristiyano. Ang message po ng ating prophetic na church ay kailangan nakaka-address ito sa mga tanong o kailangan ng mga tao. Jesus came to save. Pumunta siya dito para i-save ka. Anong salvation na kailangan natin? Una, tayo ay ma-save sa lahat ng mga bagay na sumisira sa atin. We need to know Jesus. Kailangan kilalanin muna natin siya bago tayo maniwala, mananampalataya. Foundational talaga ang knowledge. Kahit sa marriage, hindi kayo magtatagal hanggat wala kang alam about marriage. Hindi pwedeng papasok ka lang sa marriage na wala kang alam. Kailangan may alam ka rin. In order for you to stand, to fight, and to really overcome, kailangan ng knowledge. Ito naman sa financial na naging malaking issue, bakit hindi tayo nakaka-breakthrough? Maraming Kristiyano nagtatites din, nag-ano din, lahat ginawa. Pero hindi pa rin nawawala sa benda. Why? Ngayong gabi, hopefully, na magkaroon tayo ng idea para matulungan din natin yung ibang mga Kristiyano. Hindi lang tayo. That's why God loves you. God loves you to love Him back. So that, when you learn to love God, you learn to love other people. Kasi ang target ng Lord is people. He subject His love to people. He saves people. He delivers people. He heals people. People. Sabihin mo nga sa katabi, ikaw ba ay part ng people? So, that you are the target of God's love. Tonight, makinig kayo, hindi yung nakikinig kayo, tapos sa susunod na naman, baliwala. Huwag niyong itapon ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. The moment na nireject mo ang salita ng Diyos, you and your next descendants will be rejected also. Narinig niyo ba yan? Kung hindi na kayo nakatingin dito, nakayuko na lang. Okay, unlock the financial blessing, freedom. Jesus came to set you free. Nandito siya. Ano bang reason ni Jesus? Bakit siya pumunta? Pumunta siya dito para kalagan ka kasi naka-shackle ka. Kaya una, ang kasalanan ang siyang nagbigay sa atin ng benda. So kaya nga, nag-provide siya ng dugo na siyang magbabayad ng iyong kasalanan, which is death. Ang buhay ni Kristo ay kabayaran sa iyong kamatayan. Because nasa kasalanan nga tayo. So kailangan natin yung magsasalba sa atin. If you receive and believe that the death of our Lord Jesus Christ is enough for the payment ng iyong mga kasalanan, then surely, i-receive mo. Sabi niya, if you receive, you believe, you shall have it. Pakiganon mo yung katabi mo, mukhang hindi, kanina pa ako sabihin mo nga sa katabi, gusto kong mabubuhay ka ngayong gabi. Kasi marami ditong mga isda lang na napalutaw-lutaw. Gusto ko talagang mabuhay. How I wish. Ako, ang dami kong na mentor, pero hindi lahat ng mini-mentor ko buhay. Gusto nilang makinig ng salita, pero ayaw nilang sumunod. Sabihin mo nga sa katabi, wala rin mangyari sa iyo kung ayaw mong sumunod. Tama ba? Okay, stamp your feet. Lahat ng mga demons dyan, palayasin nyo para tuloy-tuloy yung salita ng Diyos para paglabas nyo dito, karga nyo.
ang salita. Come on! Kailangan revolutionary tayo. Hindi pwedeng, amen, amen, amen. Kailangan ano ibig sabihin ng revolutionary? You really fight. Ang pananampalataya ay pinaglalaban. Tulad ni Pastor, pinaglaban niya yung pag-ibig niya kahit wala siyang pera. Sinamahan siya ng Diyos, di nanalo. O sabihin mo sa katabi mo, ka nanalo no, hanggang ngayon di ka pa rin nanalo kasi hindi mo pinaglaban. Fight the good fight of faith. Kapag may pananampalataya ka, talagang i-fight mo yan. So, amen! Amen! Ano ibig sabihin ng amen? Sumasama ako. Marami nag-amen, di naman sumasama. Pag sama ka, sabi ng Lord, simple lang. Sama ka na. Kaya nga, ninigsampulan tayo sa bangka. Sumama sila ng 3 taon kay Jesus. Nung nagkahiwalay sila, eksakto. Talagang sila ang ginamit ng Diyos para baguhin ang mukha ng mundo. Sabihin mo sa katabi, kaya mo na bang gamitin ng Lord para baguhin ang mukha ng mundo? Kailangan nating makipag-isa sa Kanya. Amen. Alright, anong unang verse natin? Psalms 23. Alam nyo ba, ang salmo na to ay nagbibigay sa inyo ng power to stir up. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Gaya ng sinabi ko, hindi ito salita lang na binabasa natin. Kundi ito ay may kapangyarihan siya eh. Nakaka-stir up, nakaka-stir ng hell para lumayo ang mga demonyo sa inyo. May power siya, ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, ang salita man ng Diyos ay walang ka-power sa'yo nang hindi ka malang natinag. Alright. Nakaramdam ako ng bigat. Look at your neighbor. Ikaw, nagagaanan ka? Okay. Sumigaw nga kayo para kayong merong benda. Ako, I know my flux eh. Alam ko, kilala ko kayo eh. Sabihin mo sa katabi, kilala kita. Kaya, kailangan mo mag-move out. Kailangan mong lumabas sa shell mo para maramdaman mo at ma-experience mo ang kapangyarihan. It's not about money. Actually, ang sabi ng Bible, ang tithing is under the law. So pag under the law, it's a sin. Ba tayo nagtatites? Katulad din yan ng 10 Commandments. I want you to listen. Kasi marami nag-a-accuse niyan. Diba? Iglesia ni Cristo talagang 10% yan. Under the law sila. Tayo, kung born again tayo, we don't actually stay in the law. But we could not reject the law. Kasi ang law is the shadow of what is now and what is in the future. Pero hindi ko sinabing magstay tayo sa tithes. Lalo na mga Pilipino, pag nasanayan na ng 10%, tapos sabihin mo, walang 10%, kaya mag-ano na lang tayo, yung kung ano lang ang galing sa kaibuturan ng puso mo. Hindi, dati, nagbibigay ka ng 100, ngayon 5 pesos na lang para sa kaibuturan ng puso mo. Total, ano naman, di ba? So, ano po ang purpose? Bakit ito ang tithing? Para sa mga nakaunawa, ito ay disiplina. Ang tithing actually goes to Israel. During the time sa Old Testament ay binigay ng Diyos sa kanila upang magsuporta sa templo. But considered to be the Old Testament. Wala pa yung Holy Spirit noon. Ang templo noon ay nabibigyan na nagra-run according sa law ng Diyos. Kaya nga 10 commandments, ganon, 10%. So in other words, yung Malakay 3:8 to 10, ayan ay galing sa Old Testament. Nasa New Covenant na tayo. Nasa dugo na tayo ni Kristo. Buhay na si Kristo sa atin. Yung banal na Espiritu is a deposit guarantee na tayo ay ligtas na. Tama ba? Pag wala kang Holy Spirit, hindi ka paligtas. Dahil ang Holy Spirit ay package ng salvation. The moment you receive Jesus, automatically the Holy Spirit will take residence in your heart. Nandiyan lang siya.
Pero kapag hindi mo binigyan ng buhay, ang script, ang salita, hindi rin siya gagalaw. Gagalaw siya kapag kinonfess mo ang salita, with all your heart you believe, lumalabas sa bibig mo. Kaya pag sinabi mong faith, hindi pwedeng paghiwalayin ang faith at saka sound, at saka yung mouth mo. Kailangan ng confession ang faith. Therefore, ang faith must be confessed. Romans 10:9 and 8, di ba? 9 and 10. Sabi no doon, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord. What do you mean by Lord? Siyang may-ari ng lahat. Lord means may-ari ng lahat. Then you shall be saved. So ang salvation natin sa confession. Amen. Sabihin mo nga sa katabi, na-confess mo na ba siya na siya ang Lord, may-ari ng lahat? Can you imagine kung ikaw ang may-ari nito, sample nito? Siya buong mundo ikaw may-ari ka lang nito tapos hindi ka pinapansin. Ni hindi ka kilala na ikaw pala ang may-ari. So, lalabas sila kung anong gagawin nila dito sa loob tapos hindi nila papansinin. What would you feel? Sama ng loob mo, ikaw may-ari, hindi ka pinansin, hindi ka kilala. O, sabihin mo sa katabi, ganyan din ang feeling ng Lord sa'yo. Palakpak. So this is a confession that I guarantee you that it will bring you to your breakthrough. Ang breakthrough is talagang makalusot. Lusot. The Holy Spirit is the spiritual Jesus. Kung noon 12 disciples lang ang madadala niya sa ship, ngayon, kaya niya nadalhin ang milyon-milyon na tao because siya ay in the form na of Holy Spirit. He's still the same God. He's still the same Jesus. But the thing is, He died so that makaakyat siya sa langit, as sinabi doon, seated at the right hand of the Father, as promised. Kaya kailangan pag born again believer ka, familiar ka. Pastor David, familiar ka, di ba? Sa sinabi doon na na ikaw ay babalikan. At ang babalik ay katulad niya. In-example ko na sa inyo, pag in-order ka ng hamburger, tapos naubos, gusto mo ng isa pang hamburger, the same hamburger ang ibibigay sa iyo. The same Jesus na ibibigay sa iyo. He functioned as Almighty. Lahat ng power nasa Kanya, all omniscient. Lahat ng kaalaman nasa Kanya, all present. Kahit saan nandyan siya. Ganon ang function ng banal na Espiritu. And we call Him Jesus. We need to understand that Elohim, the Trinity. Kasi pag hindi mo alam yung function ng tatlo na yan, you'll be mess. Isa lang ang Diyos natin, yes. Pero yung tatlong function na yon ay bumubuo ng iisang Diyos. So madaling maintindihan dahil ikaw tatlo ka rin in one. Hindi naman pwedeng tatawagin kita, Pastor, pwede bang tumayo ka dito? Pakiiwan ng kaluluwa mo dyan, katawan lang. Hindi ba pwede yun? Kailangan dala mo ang tatlo. That's why when the Holy Spirit take abode in you, the Father and the Son is in you. So this is the Lord. Again, Psalms 24:1. I want you to know to have understanding about the Lord. The more you understand, the more you become freedom. Kasi ang nagsashackle sa atin yung disbelief at wrong beliefs. We need to check it out with the Word of God at i-confirm natin sa Holy Spirit at bawat testimony ng mga believers. Kaya hindi pwedeng hindi tayo mag-fellowship. Dahil sa fellowship natin ma-confirm ang mga sinasabi ng Diyos. Tama ba? So Psalms of David, the earth is the Lord's. Ito. The Lord's. Who is the Lord? Almighty. The Lord is the owner. Katulad ng the gambling Lord. Yung yung may-ari ng iyong tinitirhan.
Landlord. O yun. Lord means owner. So siya ba ang owner ng buhay mo? Do you believe na siya ba ang owner ng lahat sa iyo? Then He must be the Lord. Bago ka magsabi ng the Lord, patunayan mo na siya talaga ang owner. So wala kang karapatan ngayon makipag-argue sa owner. Whether you like it or not, palalayasin ka niya kasi kanya yan. Tama ba? Pwede bang nakikitira ka tapos ayaw, hindi kontento yung may-ari, tapos sabihin mo, sino ka para magano sa akin? Sabi na, ako may-ari, layas. Di ba ganon ang Lord? The Lord is the owner. The earth is the Lord's and all its fullness. Lahat. The world of those who dwell therein. Lahat ng nakatira sa earth ay Kanya. Araw-araw sinasabi ko yan. So I maintain my humility in terms of finances. Because I believe He owns everything. If He's a sovereign God, He just put sun, moon, and stars with His fingertips. Surely, He can do everything He can because He is the sovereign God. Hallelujah! Let's go, Hebrews. Yung Psalms 23. Ito yung prayer natin. Sabi natin last time, your confession will bring you to your possession if you confess the Word of God. Bawat salita ng Diyos, kinonfess mo galing sa puso mo, magiging iyo na yan. So, ilan na ba ang salita na kinokonfess mo araw-araw? John 3:16 lang ba lagi? Ano pa? Kaya nga kailangan nating basahin ang salita ng Diyos kasi para sa atin lahat ito. The script is for you. Gusto ng Lord ikaw ay mouth speaker niya. Dahil dito sa environment nito, sa inyong atmosphere, ito ay binuo ng salita. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng salita. And the Word became flesh and dwelt among us. So, lahat ng salita, kung anak ka ng Diyos, natural, kung ano yung sinabi ng ama mo, sasabihin mo rin, katulad ni Jesus. Wala siyang sinasabi na hindi sinabi ng ama. Tayo naman, wala tayong sasabihin na hindi sinabi ni Jesus. Mukhang mahirap? Sabihin mo sa katabi, ano ba mga sinasabi mo araw-araw? Galing sa mundo? Galing sa salita ng Diyos. Dahil pag anak ka, syempre anak ka eh. Siya ang Diyos eh. Siya ang papa mo eh. Siya yung daddy mo eh. Ano sinasabi ng daddy mo, susundin mo. Tunay kang ang anak ng Diyos. Kung di mo sinusunod, di suwail kang anak, rebelde. That's why hindi nakikita sa'yo. Laging lang nasa outside the house. Kahit saan ka nakikitira. Yan ang mga rebelde. Ang rebelde ay hindi ini-enjoy ang pag-ibig ng kanyang ama sa loob ng pamamahay. Lagi siyang stowaway eh. Ganon din tayo. Kaya mahalata mo, praise God, mahalata mo na nadidistract ako. Halata mo na ikaw ay hindi nakikinig sa Diyos. Sapagkat kung nakikinig ka sa iyong ama, lahat ng sasabihin niya for your own good. Kapag ang church nagdisiplina, lumalayo ang mga tao. Gusto nila bigyan lang sila. Sa dami ng binigay mo, makarelate ka, pastor, sa dami ng tulong mo, na-correct lang minsan, erase na lahat, di ba? Ganun talaga ang buhay. Kaya nga, dito marami din. Thousands of people na coming in and coming out. Why? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakilala si Jesus. Patlipat sila ng churches only to find out na yun, ang pinagmamalaki nila, pera nila. Tunghayan natin ang pera sa langit. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siya nga ang iyong shepherd, wala ka nang kailangan pa. Kasi siya ang Lord na kapag nag-supply, more than enough. Mahalata mo siya ang Diyos sapagkat more than enough siya kung magbigay. Hallelujah!
Kapag nagbigay ka ng kung ano man ang kaya mong ibigay, ang Diyos naman, ang kategory niya sa pagbibigay, malayo. Tingnan mo si Colgate, nag-umpisa sa 10%. Diba? Yan ay open book. 10% ang binigay niya hanggang sa tumubo. Dahil nag-mature eh. Nakilala niya ang Diyos eh. Anong tumubo sa kanya? Pera ba? Hindi. Pag-ibig. Nagtubo yung love niya sa Diyos. Kaya tumubo din yung pagbibigay niya. Dahil without giving, you cannot love. Dahil nag-love siya, nag-giving siya. Giving and love must be together. Hindi siya inseparable. So, umabot ng 90. Sabi ko, paano yun? 90 na natira sa kanya. Pero lumalaki ang Colgate. Sapagkat ang 90 ay maliit para sa atin. Ang 10% ng Diyos, sobrang laki para sa Kanya. God ang Kanyang level. Do you understand that? Nahina ang response. Ibig sabihin, wala pa talaga. Tonight, I want you to feel the shackle is cut off. Tithes is under the law. Eh bakit natin pinapractice, pastora? Sapagkat nakalagay na yan sa mga tao. But you see, pinapauso ko dito ang seeding. Pag hindi ako magsalita, wala na nag-seeding. Kailangan pa bang sabihan kayo? Di ba nakita nyo naman, nag-seed kayo, agad-agad may kotse. Agad-agad may ano. Tapos nag-stop naman ngayon, namumroblema sa monthly. Kasi hindi sa tithes. Ang tithes ay disiplina. Katulad ng anak mo, you started grade 1. O yun. Pero hindi naman dapat hanggang tumanda ka, hanggang grade 1 ka na lang. You really need to grow in love. Kaya si Pastora, nagpapauso ng seed faith. Ang church na ito ay walang fund dito sa lupa. Ang funding nito ay faith. My pastor have heard this. Narinig, akusahan ka, taga-Korea ang di malaki ang suporta. Well, Pastor Andrew is listening. Ang kanyang suporta sa akin ay salita ng Diyos. Problema lang, ko kasi, inintindi ko yung salita, hindi yung, asan ang pera? Intindihin mo yung salita, dahil sa salita, may pera. The Lord, because the Lord is my shepherd. He is my pastor. Ano ibig sabihin ng pastor? Ililid ka niya, di ba? Pastoring is taking good care of you. Kaya hindi lahat pastor ang tawag sa akin kasi iilan lang din ang pinapastoran ko. Kaya nga pag may tumawag sa akin pastor, hindi ako masyadong natitinag. Sasabihin ko sa sarili ko, naging pastor ba ako sa taong ito? Then I can really say, yes. Pag tinawag kang pastor dahil tinatawag ka ng ibang mga tao, pastor, walang meaning yun. May meaning yun kapag pinastoran kita. Amen. Mukhang walang amen dito sa right wing Mukhang wala dito believer Okay nga, sige nga, tingnan natin kung believer kayo. The Lord is my shepherd. Pakisabi niyan, you declare. Declare. Because ang langit nakikinig. Don't you know that the angels are recording what you declare? Hello? Sa isang araw, ano bang declaration natin? May mga salita ba tayong dinideclare? Dahil yan ang inaabangan ng mga anghel. Nilagyan kayo ng anghel para recorder, secretary baga ng heavenly realm. Dahil lahat ng ginagawa mo, nagugulat kayo, ba't niya alam? Ba't niya alam? Well, nagre-report ang mga chismoso. Chismosang anghel. Yan ang kanilang trabaho, araw-araw. Kaya akala nyo, walang nakakakita sa inyo sa office. Well, talagang ang Holy Spirit, nagpapadala siya ng mga anghel to take charge of the work of the Lord.
So the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag yan ang dinideclare mo, kontento ka sa buhay mo. Wala kang laging, wala akong pera, kulang yung ano no, wala, lack. Hindi siya si Jesus na shepherd. Ang Jesus na shepherd ay hindi nagbibigay ng kulang. I attest to that. Never siyang naging kulang sa buhay ko. Say amen if you are. Oh, bantayan yung amen at palakpak nyo ha. Naririnig na mga anghel, yung mga reklamo ninyo. Araw-araw, wala kaming pambayad kuryente, ganito, ganyan, okay. Verse 2, He makes me lie down in green pasture. He is the one leading you how to be in prosperity. People are accusing us, prosperity gospel yan. Well, ang Diyos ko ay prosperity. Kung hindi prosperity ang Diyos, buti kung nakapag-asawa ka, pastor. Galing ka dito sa KN, wala kang sasakyan. Bisiklita lang. Hello? Namamangha yung iba, paano kayang ginawa niya? Paano kayang ginawa niya? Yung iba naman, sinusunod yung ginawa. Pero ayaw sumunod sa salita. Sa salita ka sumunod kasi maybe kung may ginawa sa kay pastor na mga kamabangha na hindi nyo naranasan, kapag kayo'y sumunod sa inyong great shepherd, baka sobra pa ang ibibigay ng Lord sa inyo. Amen! Ang ating pulpit ay pulling you out from the pit. Kaya dito talaga masakit ang salita ng Diyos. Sabi ng iba, ang sakit ng rebuke. Sabihin mo nga sa katabi, masakit yan sa demonyo. Palakpak. Masarap yan sa anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! May na-break ba na chain? Palakpak. Siya ang nagbibigay sa atin na kung galing tayo sa papag, papunta tayo sa kutson. Tayo ay nilalagay niya sa kanyang kaharian. He leads me beside the still waters. Ano ang still waters? Yung peace beyond your understanding. Yung mga makamundo, yung mga negosyante na hindi inallow si Jesus na maging leader ng kanilang negosyo, ay puno yan ng rumbling waters. Tayo, still waters. Hallelujah! Psalms 23 lang, you will be unlocking the financial door. Kaya nga sabi ko dun sa Facebook, when your lens is the Word of God, iba na yung paningin mo. Hindi mo nakikita ang walls, nakikita mo doors. Doors of opportunities, doors of blessing, doors of favors. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ka dito na tithes. Ang nakikita mo ay opportunity for you to receive. Kaya nung nalaman ko yan, Monday pa lang may sobre na ako. I put, Lord, gusto kong malamanan ito. Hindi na yung hanap ka pa ng wallet mo tuwing service. Iyan naman ang ginagawa natin, halos matagal na. Halos pa kukwenta-kwenta pa. Di ba? Galing ka sa bahay mo, naka-plan out ka na kung ano ang ibibigay mo. Dahil ako, ang understanding ko sa pagbibigay is loving. Giving is loving. You cannot love without giving. You can give without loving. Natubo na yung love ko sa Diyos Kaya Monday pa lang, may mga sobre na ako niyan. Tapos sabi ko, Lord, you have the power na ilalagay mo yan. Gusto ko, bawat service, bawat anuman, meron akong ibibigay. So nakalagay na yan. Ay, tulad nito, red pa. Because I love God. Wala akong reason para magbigay. Hindi lottery yung magbigay ako, bigyan mo ako. Hindi. Nagbibigay ka because you love God. That's all. Because He loved you first.
At kung anong amount ng love ng Diyos sa'yo, natural, ibabagay mo rin yung pagbibigay mo. Sabi ng Diyos, ganyan na ba ang measure, anak? Wala tayong magawa. Binigay ko sa iyo ang measurement. Talagang 20 pesos lang. Pag-ibig ko sa iyo, Lord. Natural. Hanggang diyan ka lang din na bracket. Are you blessed tonight? Meron bang ganyan? Sabihin mo sa katabi, may naputol sa akin. Shackle. Shackle. Bondage kasi yan, yung disbelief. He makes you, siya yung gumagawa na ikaw ay papunta. Tingnan nyo. Diba? Nung kayo ay nagpastor, asawa ko galing yan sa gambling. Oh, gambling Lord to praise the Lord. So, maraming naputol sa kanya. Sigarilyo, lahat ng bisyo naputol. So tayo din, kahit nandito tayo, putulin natin ang lahat ng mga string attached natin sa demonyo na siyang nagpapahirap sa atin. That's why Jesus came to set you free. Sabi nila parang sabungan daw ang bisep. Gusto ko eh. Kasi galing sa sabungan ng asawa ko. Ayoko namang maging malakas pa yung sigaw ng mga sabungero kaysa sa mga anak ng Diyos. Kaya iba may sakit pa rin, palakpak na lang para hindi pa kayang ibigay kay Lord. Don't you know, pag nagpalakpak kayo, yung ganito ninyo, yung mga blood streams ninyo ay talagang nabubuhay. Pati yung stamp ninyo ng feet. Bakit ko kayo pinagagawa ng ganyan? So that you'll be healed. The power of praise. Oh my God. Praise goes up, the blessings will come down. He leads me in the paths of righteousness. Mahirap maging righteous. Kaya nga si Jesus righteous. Para wag na lang tayong mamroblema kung righteous ba tayo o hindi. Bakit righteous ka? O mag-aaway pa kayo. Ganito na lang. Sumasama ako sa righteous God. Ano ngayon? Siyempre, pag sumama ako, sabi niya, kung anong meron sa kanya, meron din ako. Hindi righteous din ako. Walang pakialam ang Diyos sa kasalanan mo. Kahapon, kagabi, past. Ang gusto niya, sumasama ka ba sa Kanya? Then lahat ng Kanya, iyo. That's grace. Kaya naman forever thankful tayo. My God, sino ba naman tayo? Hindi naman tayo virgin, hindi naman tayo lahat talaga ang makasalanan tayo. Ito, pinadalhan ka para sumama ka lang. Automatic bang, ma-shift ang lahat. He leads you in the paths of righteousness for His name's sake. Kaya hindi man tayo perfect, dahil dala-dala natin ang pangalan, medyo alam na ng classmate natin na tayo ay Kristiyano, kung may magkamali man tayo, agad-agad ang mantle ng Diyos dahil ayaw niyang mapahiya ang pangalan niya for the sake of His name. Kaya tandaan niyo, mahalaga ang pangalan ni Jesus. Palakpak. Yeah! Though you walk through the valley of shadow of death, you will fear no evil. Yung anak ko, kapakanganak lang between life and death. Sabi niya, Lord! Sinabi pa, nag-tights ako, Lord. But of course, alam ng Lord ko nung minimin ng anak ko, hindi yung 10%, kundi nagko-connect ako sa iyo. My parents are serving you. Yun ang ibig sabihin. So the Lord took over. Pag ikaw ay sumigaw na at sinabi mong hindi ko na kaya, surrender means taking over. Hindi natin kaya, wala tayong kaya, pero yun ang inihiling ng Diyos, suko mo. Kukunin ko yan. I'll take over. So the valley of the shadow of death, there is no evil fear, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yun yung Psalms 23 na yan, araw-araw, you confess that. Aside sa Psalms 91, 23 is about economics.
May economy ang langit. Dito may economy din. Bakit tayo maraming utang? Kasi diyan tayo galing. It take a lot of training para makuha natin yung we will be the lender, not a borrower. Sabi mo sa katabi, ikaw nag-attempt kang maging lender, pero lender ka pa rin hanggang ngayon. Sapagkat hindi ka nagpapatraining. Sabihin mo sa katabi, magpa-training na tayo. Di ba, ang military, tinitraining? Halimbawa tayo sa mga kunting lang, kasi may trabaho. Sabi nga ni Happy Hotel. Salamat kay Valerie. Hopefully that she'll be listening this time. May-ari ng Happy Hotel. Sabi ni marami na mga problema. Sorry mga empleyado sa Happy Hotel. Marami na daw silang mga reklamo. Then pag uwi nila talagang bagsak sila. Puro reklamo. Sabi ko, hindi pa nagpapasweldo si Valerie? Ay, okay naman, pastora. Sinisweldoan naman pala. Ba't marami kayong reklamo? Don't you know? Ako, na discover ko. Pag yung trabaho ko, hindi ko binibless, hindi ito magiging blessing sa akin. Pag kini-curse nyo ang trabaho, magiging curse yan sa'yo. Can you imagine? Ginawa mo lahat, mag-apply. Di pa sana matanggap ako. Pray nyo ako, matanggap ako. Nung tinanggap, ayan na. Ang susunod reklamo. Ganyan naman tayo, di ba? Sabihin mo sa katabi, ganyan na ganyan ang Pinoy ako, Pinoy ikaw. Stop complaining. Kapag nawala ang trabaho ninyo, then you know. I hope nakikinig kayo. Kahit magkano lang sweldo, matanggap lang ako, may trabaho lang ako. Nung nandun na, nagre-reklamo na, ganito, hindi binigay sa atin, ganito, hindi binigay sa atin. You see, what you confess will come back to you. Proverbs 18:21. Nung araw, I hate math. Alam mo naman ako, puro English, puro sa school. Pagdating sa math, parang sarado na ako. I hate math. Nung nabasa ko sa Bible na kapag hinate mo daw isang bagay, i-hate ka rin. Abay, nilove ko na yung math. Nakaabot din ako ng 85. My God, talagang gapang to death ako. Talagang gapang ako to death. Kasi ayaw na ayaw ko ang math. Ganon din sa buhay natin. Anything na you hate, it will hate you back. But silent. Hini-hate nyo ba talaga? Turn it around. Love the one you hate, and he or she or it will love you back. What you sow, you reap. Hallelujah, stamp your feet. Now you know the idea. And he said, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ganyan. Naranasan ko rin ito. Kalaban ako ng lahat, pero I'm bearing the presence of God. Pagdating doon, bakit ba naman? Late ka na nga, ikaw pa yung pinaupo sa unahan. Why? Because He prepared a table for me in the midst of my enemies. And they will recognize you, not because of who you are, because beautiful ka. It's all because of you bearing the presence of God. So lahat ngayon ng pabor. Yung ba, binibigyan lang ng pag may birthday, di ba merong yung token? Pag may kasal, merong souvenir? Ibigay sa'yo 2, 3. Yun ang ibig sabihin. You become favorable. That's the financial blessing of God. Favors. Katulad ng may sasakyan kang hindi mo binayaran. Pabor yan ng Diyos sapagkat siya is a God of reward. Whatever you do in the secret, when nobody is watching, but still you do it. Kahit lahat ng mga tao, sinasabihan kang, wag mong gawin yan, ultimo asawa mo, ginagawa mo pa rin dahil sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos, recorded yan. Iba yung blessing for everyone. Iba pa rin yung i-bless ka ng sovereign God because you have done for Him, something for Him.
Naintindihan nyo ba? So, that is, you anoint my head with oil, my cup runs over. What is oil? Madulas. Everything easy. Iba nahihirapan, ikaw, wala, parang naglalaro ka lang. Di ba may mga tao, pag math talagang naglalaro lang ako, ha? Ako talagang, naglalaro ka lang sa math? Ako hindi ko pwedeng paglaruan yan. But if you are with the Lord pala, the oil, the anointing, the power of the Holy Spirit will make you cup running over. Lahat sobra. Lahat madali. Lahat madulas. Take note, this is the economic system of God. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Are you dwelling in the house of God? Ano ibig sabihin ng house? Hindi building. Sa kanyang ruling system. Sa kanyang government. Our government is the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hindi kailang mawala yung Holy Spirit kasi siya nga ang God. Inside with the Word, yung salita, door ito. Ano sabi ni Jesus? I am the door. Ang salita. Huwag kang tumingin sa mga pera, sa iyong abilidad to take money or to produce money. Tingnan mo ang abilidad ng Diyos. Ang promise niya na meron ka na, long before your mother's womb, meron ka na palang naka-prepare na para sa'yo. Bakit pa tayo magtatrabaho, Pastor? Kailangan, kasi siyempre, part yan ng disiplina. Kasi kung di naman tayo magtatrabaho, sasabihin ng mga taong tamad ka. Nung ako'y wala pa sa Lord, ang hirap-hirap ng trabaho. Siyempre, wala kang katulong, wala yung Holy Spirit. Kapag nandiyan na siyang Holy Spirit, I can have 3 jobs na parang naglalaro ka. Pero yung purpose ng income mo is not for you. The purpose of my income was to provide the works of Jesus. Ang provision natin ngayon ay may purpose. Hindi tayo yayaman for vanity. Pagyamanin ka ng Diyos for His purpose. Okay, 20 minutes before take-off. Sa Old Testament, in Malachi 3:8-11, will a man rob God? Ito yung pantakot ng mga pastor. Magnanakaw kayo pag hindi ka nagbigay ng 10%. Which is wrong. Yet you rob me, but by you say. Ito po ang Malakay, you have to go back to the Old Testament history. Ito ay binigay ng Diyos sa Israelites. Dahil nung araw, walang makapag-sustain, kundi ang law na ito para i-sustain ang pangailangan ng templo, ng synagogue. Ito ay binigay. Remember, ang Malakay ay time pa ng Old Testament. Ang New Covenant is the blood. Yun yung bagong pangako. Through the blood of Jesus. So Matthew, Mark, Luke, and dyan yung 4 gospel na yan, nandyan yung pangako ni Jesus. Sa Book of Acts naman is the New Testament. New scripture for the new order. The old is obsolete, the new. Kaya nga action na tayo. Book of Acts, action. The Holy Spirit has come. They stayed in one room and they na-feel sila ng Holy Spirit. At ano ang ebidensya na twist ang tongue? May mga signs and wonders para malaman mo na yun ay Diyos. Pwede ka naman mag-tongues na hindi ka nagbago. Tandaan ninyo, pag hindi ka nagbago, hindi Diyos yan. Nagtutungits ka tapos sa simbahan, rabababa, shikiriya, rabababa. Chismosa ka tapos, hendiriya, rabababa.
Oh, maliwanag, hindi yan sa Diyos. Kaya tingnan natin ang bunga. The root will tell the fruit. Palakpakan natin ang Lord. Sabi niya, bring all the tithes into my storehouse. Ano ibig niyan sabihin ng storehouse? Yung templo, yung simbahan physically. That there will be food in my house and try me now in this, says the Lord. So, alam na natin ito. Kung sa Old Testament ang ating babasihan, 3 ang tithes. Tithe for the temple, tithe for the Levites, and tithes for the fiesta, tuwing celebration. You have to give tithes for that celebration kasi mahilig ang Israel mag-celebrate tag 7 days, tag 21 days. Kaya obligado silang mag-tithe. So kung ipapalo natin ang Old Testament sa tithing, 3 tithes. Hindi rin natin nasunod dahil 3 tithes ang requirements sa Old Testament. Thanks be to God. Nung dumating si Jesus, siya na yung tithe. No, so pastor, paano kami magbigay? Paano kami magbigay kung wala ng tithes? Dahil nasa New Covenant na tayo, ano ang sabi ng Lord? The principle of the temple of the body of Christ, para mabuhay ito, is ito. Sowing and reaping. Kaya nga tuwing nagbibigay kayo sa Diyos, ang inyong basihan ay inyong pag-ibig. Nagkaroon ka ng sasakyan, bibigyan mo ng 50 pesos si Lord. Nagkaroon ka ng bahay at lahat-lahat na lang. Hindi ka na na-ospital mula nung ikay sumunid. Tapos sasabihin mo, 100 lang eh. So the measure you give is the measure you receive. Kaya huwag kang magtaka, bakit walang financial breakthrough sapagkat nanatili ka pa rin sa tithing, sa 10%. Ang 10% ay beginners. Kumbaga ito ang shadow, Old Testament. Pero nandito na tayo sa New Covenant. Hanggang ngayon, yung iba tithing pa rin. Hirap na hirap magbigay ng offering. Katulad ng mag-tithe ako. Ito yung natanggap ko, mag-tithe ako. Yung offering ko, 20 pesos. So, palitan na natin yan. Alam nyo, kapag nagbigay kayo out of love, madulas. I'm so blessed. Alam nyo, may plaques ako na ganito. Pastor, iba yung aking, kasi tithes ang tawag, iba yung tithes ko at offering. Ito, talagang hiningi ko ito kay Lord para ibigay sa'yo. Minsan ka makakita ng ganong plaques. Ibig sabihin talagang kinausap siya ng Diyos. Alam ng Diyos ang kailangan ng pastor, pero hindi ako, don't get me wrong, hindi ako nabubuhay ng dahil sa binibigay nyo. Nabubuhay ako dahil sa faith ko. Ang simbahang ito ay pinatayo dahil sa faith ko. Dito sa lupa, pera to move. Sa langit naman, faith to move. Ang faith ay mataas ang kanyang value kaysa sa pera. If you have faith in the Lord, you will produce money. Paano? Money is an exchange, right? Katulad ng kung ilang milyon man ito, maaaring yung iba, hindi pera talaga binigay. Kundi ano? Labor. Kasama pa rin yun sa exact na amount ng faith na binigay mo sa Diyos. Kaya wala namang magagawa ang Diyos kung hindi ka mag-respond. Can you imagine? Napakakunti ang bibigay mo. Ang Diyos pag nagbigay, alam nga naman magbigay siya ng 20 pesos din kasi ganun ang measure. Hindi. Measurement ng Diyos, sobrang laki. Measurement ng tao, sobrang liit. Pero hiningi ng Diyos, yung measurement mo, ibigay mo. Dahil ang measurement ko, ibibigay ko sa iyo. Come on. Matthew 7:7. Did you ask? Ask, and it will be given to you. Kasi maraming sa atin, alam na ng Diyos yun. Batid ng Diyos. Batid nga ng Diyos na hindi ka humihingi. Batid din ng Diyos na hindi ka nagsisimba. Worship the Lord your God in spirit and in truth. Pero yung iba sa atin, basta na tayo nagsisimba, kumakanta,
Hindi naman spirit and in truth ang dala. Follow the instruction. When you follow every instruction of the Lord, you will get the result. Ask and it will be given to you. Ano bang hiningi mo? Whatever you ask, in my name, sabi pa niya doon sa John, for the sake of my name, I will do it for you. Ilang beses ba ako na ganun sa eroplano? Sabi ko, Lord, nandito ako. Dala ko ang pangalan mo. Yun lang, simpleng ganun. Hindi, Lord, maawa ka. Huwag mo akong hindi mo nadidisgrasya. Wala yan sa context. Humingi ka sa Lord dahil sa kanyang purpose. Lord, alam ko, bubuhayin mo pa ako kasi may purpose ka. So I asked it. He gave it to me for the sake of His name. Dahil sa pangalan niya, wala na iba. Seek and you will find me. Seek the strategy on how to get wealth. Because God has given you the power to get wealth. Asan yung kapangyarihan para mag-get ng wealth? Nasa Holy Spirit. So, anong bumubuhay kay Pastora? May salita. May bread. May everything. Kung yung mga binibigay nyo lang, tingnan nyo naman, total, meron tayong taga-bilang. Di ba? Sapatos ko, gold, Baka hindi nyo masustain. Di ba? Ibig sabihin, kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa'yo. Do your part, I'll do my part. Kaya ang gospel ay for free. Hindi ito pinapabayadan. Kasi freely given, freely received, freely given. Hindi tayo nagpapabayad. In fact, pag ako nag-preach sa mga may patay, ako ang nagbibigay ng abuloy, hindi ako abuluyan. Tama? Kung may binigay sila, diretso yan sa mga nagigitara, yan sila lahat. Kasi nag-effort sila, love gift ng tao yan. Pero pinapaalam ko sa kanila, bago ako mag-preach, may bigas, may pera. Para hindi sila magsabi na ako ay, magkano ang bayad, pastor? Parang merchandise. Hindi, pag tayo po ay totoong born in the Spirit, hindi tayo nagpapabayad, tayo ang nagbibigay. Because we are the channels of God's blessing. And you will find, knock and it will be open to you. In other words, pag nag-knock ka, may door. And Jesus said, I am the door. So why won't you knock? Knock, knock. And I will open the door for you. Ano bang kailangan? So, Matthew 16:19, ito po ang logo natin. Binigay ng Diyos sa atin na kapangyarihan bilang church. Alam niyo ba ang church makapangyarihan? Ang church na ang ulo ay si Jesus, ha? Baka mamaya iba yung ulo mo, si Manalo. Walang kanalo-nalo dyan. Ang ulo natin si Jesus. Tayo ang katawan. And the Holy Spirit is inside of us. So we're walking with God. We're walking Emmanuel. God is with us, in us, and through us. So lahat ng taong lalapit sa'yo, alam ng Diyos. Reklamo yung iba. Lalo na ako nung araw, hindi pa ako mature. Ano ba yan? Hindi naman ako mayor. Ba't nandito lahat sila? Patay, lahat na lang. Pastora, tuwing umaga, maraming nakapila dyan sa 762 Moro Street. Yung mga gamot pa naman, yung mga pang-pinali, yung tag 2,000 plus. Tapos dahil bibigyan ka ng Lord ng idea, salamat naman may connection tayo sa mayor, sa governor, sa Iba talaga pag may connection ka. Because kilala ka nila dahil nagdadala ka ng pangalan ng pipirma kang ganon, sige, sabi mo inutusan ka ni Pastora, punta sa mayor. Tapos yung DSWD, inuutusan nilang pupunta kay Pastora. Sabi ko, to talaga ng ang government natin. But, because nga, ang government ng Diyos ay nasa atin, minsan, Pastora, pag hindi ito na-inject ng mamatay yung anak ko, binigyan pa ako ng between life and death. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Pumasok ako sa kwarto. Naalala ko, if you remember yung kapatid ng Asin, si Lucille Banyares Garcia ngayon, dito yan, BCF yan sila.
Doon na sila ngayon sa Hawaii. Kasi galing siya ay pharmacist. Galing siya sa Saudi. So may mga dala siyang mga gamot na talagang ang mamahal na gamot. Nilalagay niya yan sa mga pharmacy. Tapos tinawagan ko siya, ano ba itong gamot na to? Ganyan. Sabi niya, ay pastora, meron ako niyan. Member ko, meron ako niyan. Hayaan mo, ibibigay ko sa iyo. Manong 3,500, isang gamot lang, pang-inject ba, kasi between life and death. Hayaan mo, pastora, meron ako doon, ipa-pull out ko lang sa isang pharmacy. Ganun ang ibibigay ng Lord sa iyo na idea. Kaya, walang taong maniwala na ako'y walang pera. Ha? Sino nagbigay sa'yo ng gamot? Si pastora. Laging walang pundo ang Coronadal City. Pero kay Jesus, talagang laging may pundo. Another example. May babae, umiyak siya, pastora, namatay ang tatay ko, wala kaming panglibing. Taga Barrio. Kalimutan ko ng pangalan. Sabi niya, ngayon, pastora, andun siya ngayon sa morgue, kailangan pa namin magbayad, ganito, ganyan, sa ospital, may bill pa kami. Sabi ko, sige, meron akong 250. Noong araw, 250, malaki na yun. Sabi ko, punta ka kay Mayor sa DSWD, pamasahe mo lang yan. Tapos nag-pray ako sa kanya. Sabi ko, Lord, tama ba yung ginawa ko, Lord? Baka mamaya. Pero hindi, naniniwala ako. Because ayoko mapahiya ang pangalan mo. Lagi kong dinadala ang pangalan ng Lord. Talagang hindi niya ipapahiya. Alam ba yung babae? Pumunta doon sa sinabi ko, punta ka dito, sabihin mo kay pastora, pangalan ko, hindi pangalan ni Jesus, pangalan ko. So, tapos bumalik siya isang araw. After maybe 1 week, more than 1 week, may tricycle. Pastora, may mga manok, may bigas, kalating kaban, at saka mga gulay. Sabi niya, ako ang pumunta sa'yo, pastora, pasalamat talaga ako. Yung napalibing ko yung tatay ko, nabayaran ko yung morgue at saka yung hospital. Tapos, nakabili kami ng ng ataol. Tapos, pastora, maraming sobra. At nagbigay sa akin ng mga pagkain, mga manok na sa 250 at sa pangalan ni Jesus. Hindi lang yan isa, 1,000 of them na nangyari yan. Kaya nga pag ikaw ay lingkod ng Diyos, signs and wonders will always prove ng Diyos ay nasa iyo. Wala kang maraming pera, pero lahat ay nasasagot. Kaya huwag kayong matakot. Merienda lang sa Bible study, talagang takot na takot kayo. Takot kayo sa pera. Alright? Did you get something? That is the financial lack kung bakit tayo hindi nabubuksan ng durungawan sapagkat hindi tayo sumusunod sa economic status or principle ng Diyos. 2 Corinthians 2 yung ating gagamitin ngayon. Pwede na natin i-erase ang tithes dito? Ready ba kayong magbigay ng by the thousands? O gusto nyo sa tithes pa rin kayo? By the peso. Are you ready? This is to unlock the financial blessing of the Lord. Ang Diyos naman hindi agad-agad. Kaya His process so gentle. Ako naman, kailangan ipaunawa sa inyo. Bakit nagta-tithing pa rin tayo? Kasi nakalagay na nga sa, may tithing, may So, mag-graduate na kayo dyan. Actually, ako, matagal na ako nag-graduate. Obvious ba? Nakakapag-seed faith na po ako ng 100,000. Ibig sabihin, milyon yung aking ma-harvest. Ganun ang bumubuhay dito. Pag sinabi ng Lord, magtanim ka, then ibig sabihin, may i-release siya. So kahit wala akong pera, I really ask God, Lord, bigyan mo ako ng idea, paano ako makuha yung amount na. Tandaan nyo, led by the Holy Spirit yung pagtatanim. Hindi yung magtatanim ka dahil para kang nagtataya ng loto. Yan yung tithes give and it will come back to you.
Tanggalin natin yan, kasalanan yan. Hello? Pero hindi natin dapat sumpain ang tithe sapagkat dyan tayo tumubo. Hindi natin pwedeng sumpain ang 10 commandments dahil dyan tayo nagmula. But yung growth natin, depende. Pag nag-grow tayo, talagang iiwanan na natin. Lilisanin natin ang mga makaluma na paraan. I-embrace na natin yung bago. Ito yung bago. 2 Corinthians 9:6-7. But this I say, who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Kasi nakita ng dalawang mata natin, kapag nagbigay tayo, talagang ang Diyos gusto niya nagbibigay tayo. Siya naman, He loves to give and give and give. Kapag hindi mo yan nakita, talagang hindi ka sold out sa giving. Nung araw, nung first 5 years namin, puno ito ng bigas. Dito, fruits. Ngayon, kahit isang saging, wala na. Nasobrahan tayo ka-modern. Diba? Puro Gcash ang lahat. Dito maraming Gcash pero no cash. Tandaan ninyo, ang sabi ng Lord ay kahit makaluma yung style ninyo sa pagbibigay, as long as ito ay pagbibigay, talagang napiplease ang Lord. You saw. Kasi naiba yung ugali mo. Pag ikaw ay nag-grocery, tapos okay, nakabili ako ng 12 na sardinas, ibibigay ko nga itong 2 sa simbahan. Sa simbahan natin dapat puno ng pagkain. Sabihin mo sa katabi, baka natamaan ka, kain ka ng kain. Inom ka ng inom ng kape sa kusina, tapos hindi ka man lang nagdala kahit asukal na pula. Palakpak. Hallelujah. Ang tinamaan, magbago na. Ito pa, pati yung pinag-inuman ng kape, hindi pa hinugasan. Talaga naman. Okay? For this say, do not, so let each one of us give purposely in his heart, sa puso galing, not grudgingly or necessity for God's love, a cheerful giver. I love to give. Noon nandun kami sa, may ministry tayo sa tribal sa Maybo, mga Blaan. Nung araw, hindi sila naliligo. So nagdadala ako ng mga suyod, mga sabon. Nag-mission kami doon, 5 araw, sila Ken, yung mga pinadala ko doon. Wala pa nung araw, wala pang electricity, no? Kinakagat sila ng mga lamok. Ganun talaga eh. So lahat ng mga anak nila, ngayon nurse na, pinaliguan namin yan, kinukutuhan at lahat. Ngayon, ibang-iba na ang ating tribal ministry. Sa tulong ng Diyos sa ministering ito, wala silang patubig. So hirap na hirap sila kahit buntis yung mga babae galing sa mountain, nagdadala ng buntis yan ng tubig. Yung mga asawa kasi sa Blaan, parang hari sila. Yung mga babae, nagdadala ng tubig, naghanap ng mga pagkain. So, pumasok si Jesus dyan sa tribal ministry natin. Binago niya lahat, pati yung pagbebenta. Dori-dori, pero pagbibinta ng mga anak. 13 years old pa lang, meron kang kabayo, pwede mong maging iyong anak ko. So, naputol natin yan. Thanks be to God. Meron pa doon, 2 ang pamilya niya. Sa kabila, 12 ang anak niya. Sa isang babae, 7. Yan yung kanilang council, yung pinaka-leader. Nagsimba sila. Nagsimba sila sa BCF. 12 dito, sa kabilang 7. Iisang tatay. So, sa pakinig ng salita ng Diyos, yon nagkaroon na, yung isang babae nagsabi na, sa'yo na lang yan. Na ako? Kay Lord na ako. Maraming nagbago sa tribal because sa ambience ng Lord. Si Pastor Alfredo, kaibigan niya si, tatay ni congressman, governor, yung patubig worth 350,000 yata.
Ilang beses niyang pinabalik-balik. At ngayon may patubig na sila. Lahat ng mga blaan, yun, walang control yun. Ng tubig. Hanggang magdamag, hanggang kailan. Because of that, binigay ng government. Tapos, noong araw, walang mga tao, mga bata, nag-aaral sila, mula alas 5 ng umaga, naglalakad sila, makarating ng 7:30. Can you imagine yan? Galing sa papunta ng school, araw-araw yan. So, ang ginawa namin, meron kami mga churches doon sa nearby, pag nandun ang mga bata, pinapaliguan namin. Bago sila papasok, pinapakain namin. And that is the work of the church. Ngayon, ibang-iba na, may nurse na tayo na blaan. At marami na rin nag-abroad, na-expose na rin sila. At yung ilaw, ng araw, sabi ko sila, pag alas 6 ng gabi, talagang wala ka nang marinig. Nagagawaan na ng mga bata. Pag umaga, umiiyak dahil walang ipakain sa mga anak, dahil ang dami na ng mga anak. Sa gabi, ang babait nila. So ngayon, may ilaw na, thanks be to God, nabawasan na. At maraming pagbabago. Kapag pumasok si Jesus sa puso ni Numan, ano yan? Kupido? Hindi. Talagang babaguhin ng Lord ang pamumuhay natin. Kaya papasukin nyo na si Jesus. Yung the form of the Holy Spirit, kahit negosyante ka. Marami tayong na-reach out sa Indonesia na mga businesswoman and men. And they were, alam mo naman pag businessman talaga, naghahabol, puno ng heart failure, puno ng stress. Kasi siyempre pag gusto mong yumaman, sabi mo sa katabi, gusto mong yumaman? Mag-abang ka ng heart failure, palpitation, and etc. Ngayon, hindi masama ang yumaman dahil gusto ng Lord, yayaman tayo. Kaya lang, ang purpose ng kayamanan ay for Him, not for yourself. For Him. Kaya nga, overflowing ang promise ng Lord because His purpose is for you to overflow to other people. Are you blessed? So ngayon, love. It's the love of giving that makes you rich. It is God who made us rich. It is not because of your ability in business. It's not in your ability of looking for money. It's God who owns heaven and earth. Remember, He is sovereign. He can put sun, moon, star by His finger. Now, if He is in control, He can just say a word and the world will tremble because God is the world is in His words. Luke 6:38. Give, and it will be given to you. This is the measurement. Stop thinking about money. Give what you can give. Time, testimony, marami. Mag-i-enjoy ka. Dahil alam mo, napakasimple mong tao, pero marami kang mabibigay. Yung simpleng ganon lang sa mga taong gusto na magpakamatay, can you imagine gusto nang i-buried? Gumanon ka lang, kumusta ka? Okay ka lang? Mamaya, nasa langit na sila. Ganon ang kaya mong ibigay. Hindi mo lang alam how precious you are as a child of God. For you are created in His own image and likeness. Kaya napaka-precious mo. Sabihin mo nga sa katabi, napaka-precious mo. Mamahalin ka. Sobra. Ang dami nating magawa sa mundong ito. The measure, pressed down, shaken together, kunting bigay mo, bumabalik sa'yo. Napapagod na ako katutupi ng mga damit ko. Namigay ako ng isang box. Mamaya, meron na naman. Yung iba, meron pang tag hanggang ngayon. Baka gusto nyo. So yon, running over will be put into your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ang ganda kaya na ikaw ay anong problema dyan? Malaking ulam, pastor. Ano ikaw? Anong problema mo? Gamot? Yan ang plano ng Diyos sa atin lahat. Taga-sagot tayo sa mga pangangailangan ng ibang tao dahil anak ka ng Diyos. You are the channel of His blessing. And that is to unlock the financial freedom.
The key is, binigyan ka ng kapangyarihan. Look at your neighbor. Kapangyarihan. Paano ka masabing anak ka ng Diyos? Kapangyarihan. Matthew 16:19. Yan yung binigay ng Diyos sa atin na kapangyarihan. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Oh, di ba pag may susi ka, pastor, ng iyong bahay, wala makakapasok. Not unless ikaw ang magbukas, then makapasok sila. If you let them. Now, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng key. Sa langit hindi sa bahay mo lang, sa langit. Hallelujah. And whatever, kingdom of heaven, the governance of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ano daw ang i-speak mo dito sa lupa? Kung ako sa inyo, wala kang ginagawa, kesa naman mag-Facebook kayo dyan. Speak kayo ng speak, Lord. Aming bahay, punuin nyo ng punuin nyo ng pag-ibig, ng lahat. As you promise, di ba? Lahat ng promise niya, i-confess mo. Healing, lahat ng kailangan ng mga anak mo. Hindi pa nagkasakit ang anak mo, unahan mo na. No sickness. Oh, di ba? Ano sabi ng Lord? Whatever you confess, whatever you bound, whatever you declare, I will declare it in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven, according to His word. Huwag kayo mag-lose na wala dyan, ha? Kailangan nandito. Lord, ano ba mga promises? Ang dami. Nakikinig ba kayo? Wala, yung iba hindi interesado kasi kala ko naman pera. Yung pala, salita na naman ng Diyos. Ganon naman tayo mga Kristiyano, di ba? So natin, pera agad. Hallelujah. Ayaw nyo ba yun? Na sumasakay kayo ng eroplano na hindi kayo naghirap na magbayad? Oh, ayan, napapalakpak yung iba. From Qatar, back to back, talagang libre. Bakit? Because of your giving. God will always open the door, the threshold of heaven, and pour out His Spirit, His power among those who believe. Mahina talaga yung iba, talaga hindi naniniwala. Subukan nyo. Lahat, sa loob ng bahay niyo, ano bang maibibigay ko dito? Meron naman kayo electric pan na sobra, ibigay nyo na. Kaysa naman kinakalawang. O mga kaldero kayo na hindi nyo ginagamit, ibigay nyo. Kasi maraming nangangailangan ng kaldero. And you will see, bibigyan ka ng Diyos ng bagong kaldero. That's sowing and reaping. I enjoy. Lord, nag-study ako ngayon, hindi ako natulog. I really study, I really get the revelation para maibigay na naman ako. Kapag may inibigay ako, babalik na naman sa akin ng 10 beses. And ito pa ang prophecy sa mga napagod ng kahihintay, para ang tagal ng araw, tagal ng gabi, tagal, hindi pa yung panalangin ninyo. God said, I will shift the time. Example po si Abraham. Dumating ang time ng shifting at nangyari yung dapat mangyari. Moses, Joseph, isang moment lang nag-meeting sa cupbearer. Di niya akalain from prison jail to the palace. Isang moment lang yun. Kasi prior to that, may naginawa si Joseph na recorded ng langit. Kaya ako alam ko, meron. That's why I'm waiting for that big time shift of my God. Everything will be changed. Sa ngayon, parang wala ka pang nakikita. Remember, God is moving even if you do not see Him. He is moving. All you have to do is to believe what He can do for you. He never forgets you. He is in record of what you are doing. Yung mga nagbigay ka na walang nakaalam, yung mga tinulungan mo na binitray ka pa, recorded ng Diyos yan. At sabi niya, I will reward you. In due season, in His timing, in His moment. Look at Job. My God, kung meron man tao sa buong mundo, hindi ko kaya, ay ang kay Job, na wala ng lahat, sobrang tagal,
But Job still believed that one day. So he got double for his troubles. He waited for the time. Joseph, Abraham, Moses, everything, everybody who is played a role in. David, King David, habang nagtitend siya ng mga alaga niya, hindi niya alam na lumalakad na yun si Samuel para i-anoint siyang maging king. Queen Esther, galing sa street, walang-wala. Suddenly, ano nangyari kay Queen? Naging queen. From nothing, God, in His timing, He can shift everything. And everything will be changed. Everything will be erased. That's my God. That's my Lord. He gave me the keys. And I have now the keys, which is the Word of God. Each time I use the key, the door is open and I will enjoy the promise. In the presence of God, hindi pwedeng nasa labas ka lang. Nasa loob ka sa presensya ng Lord. My power at my promise. PPP. Presence, power, and promise. And that is God. The one who gave you everything. The source, sustainer, and the defender. So sino ang matatakot kung meron kang ganyang klaseng Diyos? Wala na tayong reason para matakot. Jesus said, I give you the key over your bills. Speak Jesus over your bills. Speak Jesus over your troubles. Jesus has power. Speak Jesus over your sugar. Pastora, ang sugar ko, ano na naman. Sabihan ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Magpasting ka daw. Ay, mamamatay ako, pastora. Ay, di wala. Mag-insulin ka. Si Gingging, tumaas yung sugar. Sabi ko, mag-fasting ka. Nag-fasting siya. Isang araw lang yung fasting niya. Sabi niya, Pastor, nag-normal. Sabihin mo sa katabi, yung katakawan mo. Kaya tumataas yung mga dugo at sa lahat na lang tumataas, pati presyo. Pero pag sabi ng Lord, sumunod ka lang sa akin, I will bring you to the place called heaven. Are you blessed tonight? So tonight, what did we unlock? The financial freedom. Nakasara. May freedom ka, Christian ka eh. Hanggang ngayon, di pa rin tayo malaya. Bakit? Because hindi natin ginagamit ang ating key. The key is the Word of God. When you use the key, you can unlock all that is locked. Last, Revelations 3:8. Bago tayo mag-bye-bye for today. God bless you. I love you. Why do I do this? Because I love you. Why? Because God loves me. Love must be two. God created you to love you. Ganun pala, create niya ako para i-love niya ako. Yes, wala siyang kalab eh. So ikaw create niya ka, Diyos siya na love. God is love. He created you to have love. He cannot love by Himself. Look at your neighbor. Can you love without somebody? No. That's why God is love. He created you because He wants to love you. And not only that, He wants you to love others. And we are a family of love. Naintindihan ba natin? Hindi religion ang pinag-uusapan sa Bible. Ang pinag-uusapan dito, ang ating kalayaan, na tayo ay naganyan sakay Satanas sa mundo at sa sarili natin. When Jesus come inside, freedom starts. Sabi niya sa Revelations 3:8, this is my word for you, the prophecy of God. I know your works.
Alam ko ang ginagawa mo. Naniniwala ka ba? Wala man lang nag-amen. Alam ba ng Diyos ang ginagawa mo? Mukhang hindi ka makapagsalita kasi parang hindi dapat alamin. Sabihin mo nga sa katabi, alam ng Diyos ang ginagawa ko. Ulitin. Alam ng Diyos ang ginagawa ko. Okay, I know your work. See, I have set before you an open door. Nakaset pala yung open door. Ano ibig sabihin ng open door? Open opportunities, lahat ng gusto mo, nandun sa door na yon. And no one can shut. For if you have a little strength, alam niya kunti lang strength mo, have kept my word, but still you kept my word. Pinaglaban mo ang salita ko and have not denied my name. You're so proud, you're so bold to tell the world about Jesus. The door will be open for you if you boldly say, I belong to Jesus. I'm not ashamed of the gospel. Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power unto salvation to all men. So wherever I go, I bring the name of Jesus. Maeroplano man, barko man, tricycle man, I bring the name of Jesus. And everybody knows, kapag ako ang kausap nila, they're going to meet the Lord Jesus Christ. Shall we all stand? Hallelujah! Now I know how to be rich. It's God who's going to make me rich. Hallelujah. Come on. Lift up your hands. Heavenly Father, we thank you for the word. I praise you, Lord, that this word become key, my big key to heaven for my financial freedom. I rebuke the devil, the enemy, is trying to distract my financial miracles. I know you have ordained me to become rich. And so, for tonight, I break the shackles. I break the chain of bondages. All the spirit that is trying to control me through money. In Jesus' name, I command you, go out from my cycle. This is the night that I'm going to enjoy the freedom, knowing that God loves me and that He will give me everything I need because of His great love. Tonight, tutunawin mo lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa akin. I thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, from this day forward, I will be giving free. I will be giving free because I receive free. From now on, I shall be a giver in your kingdom. For those who give loved you so much. And this is the night that I declare that you love me, I love you back, and I believe through your love, I will become rich. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Touch somebody and say, God loves you, and so do I. O, dito na tayo. Jesus, I
Be blessed to be a blessing. Amen.